Marshall Peak, Kabanata 3913. Nagpapanggap na patay. Pagkalipas ng isa pang 2 oras, ang hadlang sa paligid ng platform ay naging lubhang manipis, na para bang maaari itong masira anumang oras. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang kapaligiran ng pagtutulungan. Ang mga mata ng maraming mga Heaven Opening Realm ay kumikislap habang sila ay tumingin sa paligid, na para bang sila ay mga katunggali. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng kumilos, naghahanda sa pag-atake anumang oras. Huwag kang magambala, ito na ang huling pag-atake. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumigaw si Madam Lan at gumawa ng serye ng mga hand seal. Na-activate ang 5-element formation, at ang pinagsamang pag-atake ng ilang dosenang Heaven Opening Realm ay binomba ang transparent na hadlang mula sa 5 magkakaibang direksyon. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng sunod-sunod na kaluskos habang ang maliliit na bitek ay lumitaw sa harang. Nasira, nanlamig ang ekspresyon ni Hong Lao habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Sa sunod-sunod na mga tunog ng pag-crack, nagsimulang mabasag ang harang. Nakatitig ang lahat sa Sun's True Gold sa iba't ibang direksyon. Ang puso ni Yang Kai ay nag-alab din sa pananabik, ngunit sa sandaling ito, kahit na siya ay umabant sa Heaven Opening Realm, hindi siya makakarating sa oras. Para maitago ang sarili, hindi siya nang ahas na lumapit. Sa sandaling ito, medyo malayo pa siya sa plataporma. Sa sandaling ito, biglang sumimangot si Yang Kai at tumingin sa bangkay ng Golden Crow sa platform. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang paggalaw ng mga mata ng Golden Crow. Akala niya noong una ay imahinasyon niya lang iyon, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita niya talaga ang isang pahiwatig ng panunuya sa mga mata ng Golden Crow. Hindi patay ang lalaking ito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yang Kai, at nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, nagmamadali siyang umatras, hindi nakakalimutang magpadala ng mensahe kay Wei Kei bago siya umalis. Sa sandaling ito, bumagsak ang harang sa paligid ng mataas na platform, at ilang dosenang Heaven Opening Realm Cultivator ang sumulong, bawat isa sa kanila ay umaabot upang kunin ang kanilang target. Naghahanda rin si Wei Kei sa pag-atake, ngunit nang akmang gagawa siya, narinig niya ang boses ni Yang Kai at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hinawakan ang braso ni Tao Rongfang, kinaladkad niya ito habang tumatakas. Natigilan si Tao Rongfang. Brother, hindi niya maintindihan kung bakit umatras si Wei Kei sa huling sandali. Kung gusto niyang umalis, kanina pa siya umalis. Ngayong nasira na ang paghihigpit, ito na ang perpektong pagkakataon para labanan ang Sun Genuine Gold. Kung atras siya ngayon, nasayang ang lahat ng dati niyang pagsisikap. Wala nang oras si Wei Kei para magpaliwanag, total, narinig lang niya ang boses ni Yang Kai. Hawak ang ugali na mas gugustuhin niyang paniwalaan ito kaysa hindi, umatras muna siya. Walang paraan para hatulan niya kung nagsasabi si Yang Kai ng totoo o hindi. Nakatitig sa Golden Crow, sa susunod na sandali, ang kanyang buhok ay manhid. Napansin niyang gumalaw ang mga mata ng Golden Crow. Hindi talaga namatay ang lalaking ito. Tara na, sigaw ni Wei Kei sa mahinang boses habang hinihila niya si Tao Rongfang pabalik sa direksyon kung saan sila dumating. Sa mataas na platform, si Yuan Xiaoman at ang iba pa ay tumungo sa parehong Primordial Sun Gold. Ang Primordial Sun Gold na ito ay ang kaninang pinagmamasdan ni Madam Lan. Si Madam Lan naman ay sumugod sa kabilang Primordial Sun Gold. Nang makita ito, si Yuan Xiaoman at ang iba pa ay halos magluwa ng subo ng dugo. Paanong hindi nila malalaman na lahat sila ay pinaglaruan ni Madam Lan? Dati, panapanahong pinagmamasdan ni Madam Lan ang Sun Genuine Gold, dahilan para isipin nila na ito ang pinakamagandang kalidad. Natural, lahat sila ay gustong ipaglaban ito, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay nililinlang lamang sila. Sa sandaling ito, ang paghihigpit ay nasira, at ang hitsura ng Sun's True Gold ay malinaw na nakikita. Mabilis nilang sinulyapan ang pakay ni Madam Lan at nalaman nilang isa nga itong 7th grade Sun Genuine Gold. Sa kabilang banda, ang kanilang ipinaglalaban ay isang 6th grade Sun's True Gold lamang. Mabilis na nag-react ang lahat at agad na nagbago ng target nang maramdaman nilang may mali. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nila maisip ang tungkol sa pakikipaglaban para sa kahit ano kay Madam Lan. Ang kanyang lakas ay ang pinakamataas na, at ngayong nailihis na niya ang atensyon ng lahat, ang 7th grade Sun Genuine Gold ay nasa kanyang mga kamay. Mawala, ang buong katawan ni Hong Lao ay lumundag ng lakas, na nagtulak sa grupo ng low-grade Heaven Opening Realm sa paligid. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ng isang Sun's True Gold at kinuha ito, isinuot sa kanyang space ring nang hindi man lang tumitingin. Sa kabilang banda, sinamantala rin ni Yuan Xiaoman ang kanyang bilis at madaling nakakuha ng Sun's True Gold. Ang katawan ni Zhang Qian ay napuno ng malamig na layuning pagpatay habang dinadala niya ang bangkay ng isang Heaven Opening Realm.
Kinuha niya ang Sun Genuine Gold at Space Ring mula sa kamay ng bangkay at casual na inihagis ang bangkay sa gilid. Ang natitirang si Ji Tianxing ay nakatutok din sa kanyang target. Ang low-grade Heaven Opening Realm na nangagaw ng Sun's True Gold ay nakita si Ji Tianxing na sumusugod sa kanya at lihim na dumaing sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinato ang Sun's True Gold kay Ji Tianxing. Dito, inabot ni Ji Tianxing at sinalo ito. Saka lang siya tumigil at tumingin sa ibaba. Nalaman niyang ang Sun's True Gold sa kanyang kamay ay 6th grade Sun's True Gold lamang, at muling kumunot ang kanyang noo. Gayunpaman, nagkaroon ng naunang kasunduan, at si Madam Lan ang gumamit ng pangalan ng First In bilang garantiya. Ang mid-grade Heaven Opening Realm ay kukuha lamang ng isang Sun's True Gold at hindi makakasagabal sa 3 pa. Sa sandaling ito, kahit na ayaw niya, wala siyang lakas ng loob na ipaglaban ang anumang bagay. Kung hindi, pipilitin niya si Madam Lan na atakiha. Sa wala pang 3 paghinga ng oras matapos masira ang restriction ng mataas na platform, ang 5 Sun's True Gold ay may sariling mga may-ari, at ang natitirang 3 ay lumilipad pabalik-balik sa pagitan ng low-grade Heaven Opening Realm. Walang sino man ang matagumpay na makakuha ng mga ito, at kapag may nakakuha sa kanila, sila ay sasalubungin ng napakatinding pag-atake. Sa isang kisap mata, ilang Heaven Opening Realm ang namatay sa lugar, at ang labanan sa bulwagan ay lubhang mabangis. Elder Sister Lan, nagsisinungaling ka. Nakatayo si Yuan Xiaoman hindi kalayuan kay Madam Lan, pinapadyak ang kanyang mga paa at nagpout. Humalaklak si Madam Lan at may sasabihin sana nang bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang bangkay ng Golden Crow. Sa sumunod na sandali, namutla ang kanyang magandang mukha. Bahagyang nanginig ang mga pakpak nito, at ang isang pares ng matatalim na mata ay napuno ng pangungutya. Ang nasa hustong gulang na Golden Crow na dapat ay patay na ay nagmulat ng mata at muling nabuhay. Biglang napuno ng brilliant divine might ang hangin, binalot ang buong bulwagan at tinatakan ang langit at lupa. Si Yang Kai, na tumatakas ng paurong, ay bumagsak sa isang layer ng invisible power at direktang napabalikwas. Ramdam ang nakakatakot na pressure, ang pait sa kanyang bibig ay napalitan ng mapait na lasa. Mula nang matuklasan niyang may mali sa Golden Crow, tumakbo na siya palayo, ngunit upang maiwasang malantad ang kanyang sarili, hindi siya naglakas loob na gumawa ng masyadong ingay, kaya hindi mabilis ang kanyang takbo. Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay seliado ng Golden Crow's Divine Might, kaya malamang na hindi siya makateleport palayo. Hindi rin nakatakas sina Wei Kei at Tao Rongfang. Bagamat sila ay binigyan ng babala ni Yang Kai at kaagad na umatras, hindi nakikilahok sa magulong labanan, sila ngayon ay nahaharap sa parehong sitwasyon tulad ni Yang Kai. Hindi ito patay. Ang mukha ni Hong Lao, na kumikinang sa pula, ay agad na naging puti ng nyebe. Ji Tianxing, Zhang Qi, at Yuan Xiaoman, sino sa kanila ang hindi nabigla? Kahit na ang mid-grade Heaven Opening Realm ay maaari lamang manginig sa ilalim ng Divine Might ng Golden Crow. Maging sila ay ganito, lalo na ang mga low-grade Heaven Opening Realm. Nang mapuno ang hangin ng Divine Might ng Golden Crow, biglang tumahimik ang bulwagan, na kanina pa puno ng aktibidad. Maraming low-grade Heaven Opening Realm ang naramdaman na parang ilang mundo ang dumidiin sa kanilang mga katawan. Hindi sila makagalaw, at ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay hindi makaikot ng maayos. Sa mataas na platform, maraming low-grade Heaven Opening Realm ang nanood habang ang Golden Crow ay nagtaas ng kuko at marahang idiniin ito pababa. Pagkatapos, naging itim ang kanilang paningin, at wala silang maramdaman. Ang pagkatay sa langit sa mga Heaven Opening Realm tulad ng pagkatay ng baboy at aso ay isang bagay na narinig lamang nila sa mga alamat, ngunit sa sandaling ito, nakita ito ng lahat ng tao sa bulwagan. Sa ilalim ng kuko ng Golden Crow, ilang low-grade Heaven Opening Realm ang nadurog sa meat-paste nang hindi man lang nagkaroon ng lakas na lumaban. Kahit na low-grade Heaven Opening Realm lang sila, Heaven Opening Realm pa rin sila. Matapos patayin ang ilang low-grade Heaven Opening Realm, ang mga gininto ang mata ng Golden Crow ay dumaan sa bulwagan. Palibhas ay nakatitig ng ganito, pakiramdam ng lahat ay parang iniwan ng kanilang mga kaluluwa ang kanilang mga katawan. Maging si Yang Kai, na binalot ng Shadowless Gauze, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Isang aura ng kamatayan ang bumalat sa kanya. Ang Golden Crow ay nagkapak ng kanyang mga pakpak, na lumikha ng isang walang hanggan na hanging astral na nagpatangay sa lahat. Ilang low-grade Heaven Opening Realm na mas malapit ay may lumabas na dugo mula sa kanilang mga katawan, naghiwalay ang kanilang mga laman at buto. Ngunit sa loob ng napakaitim na katawan ng Golden Crow, isang mahinang liwanag ang namumulaklak na lalong lumiwanag, at isang nakakapasong aura ang lumabas. Screech! Sa isang sigaw, ang buong bulwagan ay naliwanagan. Nawalan ng paningin ang lahat sa sandaling ito.
Ang Golden Crow ay tila naging bilog na araw. Ang Golden Crow True Fire, na maaaring sumunog sa lahat, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Tapos na. Sa sandaling ito, halos lahat ay may ganoong pag-iisip. Naranasan ng lahat ang kapangyarihan ng Golden Crow True Fire noon. Hindi lang ito nagawang harangan ng low-grade Heaven Opening Realm. Ang paghawak lang nito ay magdudulot ng matinding pinsala. Ngayong pinilit na ng Golden Crow na ilabas ang True Fire nito, sino ang makakahadlang dito? Bukod dito, walang lugar na mapagtataguan mula sa ganitong uri ng malakihang walang pinipiling pag-atake. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumagal lamang ng ilang sandali bago biglang nawala, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nalipol din. Ang lahat ay napalingon sa kanilang mga ulo sa pagkabigla, tanging ang isang parang payong na lihim na kayamanan ay lumitaw sa mataas na plataporma sa ilang sandali. Ang mapusyaw na aswal na payong ay may magandang pattern dito, at ito ay umiikot, na naglalabas ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang payong na ito ang tumakip sa figure ng Golden Crow, na humaharang sa nakasisilaw na liwanag at sa nakakatakot na kapangyarihan. Sa hangin, nanginginig ang maselang katawan ni Madam Lan, at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Ngayon lang ganap na nalantad ang kanyang makapangyarihang lakas sa pangunawa ng lahat. 6th Grade Heaven Opening Realm. Bulalas ni Hong Lao. Ang 6th Grade Heaven Opening Realm ay ang limitasyon na ng Mid-Grade Heaven Opening Realm. Isang grado na lang ang layo mula sa High-Grade Heaven Opening Realm, at walang masyadong High-Grade Heaven Opening Realm sa buong universo. Kahit na matagal na nilang naramdaman na hindi simple ang lakas ni Madam Lan, ngayon lang nalaman ng lahat na isa pala talaga siyang 6th Grade Heaven Opening Realm. At ang payong lihim na kayamanan na tumakip sa mataas na plataporma at nagligtas sa buhay ng lahat ay walang alinlangan na kay Madam Lan. Siya lamang ang may napakahiwagang lihim na kayamanan na maaaring hadlangan ang pag-atake ng Golden Crow. Nang makatakas sa kamatayan, ang lahat ay tuwang-tuwa, at isa-isa, nagmadali silang lumabas, na gustong umalis sa bulwagan. Maging si Hong Lao at ang iba pa ay hindi exception. Nakita ni Yang Kai ang eksenang ito at lihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa oras na ito, wala silang naisip na paraan para magtulungan para harapin ang Golden Crow. Sa halip, gusto nilang tumakas. Gaano katanga, kung kaya niyang tumakbo, matagal na niyang ginawa. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Tamang-tama, ang buong bulwagan ay ganap na selyado sa sandaling ito, at walang paraan palabas. Hindi na ako makatagal. Biglang nagngangalit si Madam Lan at sumigaw ng mahina, isang napakahirap na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Martial Peak, Kabanata 3914. Parang lamparan na nauubusan ng langis. Isang kislap ng apoy ang lumabas mula sa isang bahagi ng payong at mabilis na sinunog ang isang malaking butas dito. Habang kumalat ang apoy, palaki ng palaki ang butas. Hindi lang iyon, nagsimulang kumurap at mabilis na lumabo ang ilaw sa payong. Tiningnan ni Madam Lan ang kanyang artifact, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili at sakit. Ang artifact na ito ay ipinagkaloob sa kanya ng kanyang sect elders at madaling harangin ang full powered attack ng isang high-grade Heaven Opening Realm. Hindi niya inaasahan na masisira ito ngayon dito. Kung ikukumpara sa 7th grade True Sun Gold na nakuha niya, hindi niya alam kung lugi ba ito o pakinabang. Sa sandaling ito, walang kabuluhan ang pag-iisip tungkol dito. Habang nag-iisip pa lang ay may narinig siyang boom at sumabog ang payong. Ang nakakasilaw na liwanag na orihinal na natatakpan ng payong ay muling pumuno sa paningin ng lahat, at ang nakakapasong kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw ang matinis na hiyawan habang ang Heaven Opening Realm na malapit sa mataas na platform ay agad na nagliyab, na naging mga bowl ang apoy. Gaano man nila hinihimok ang kanilang lakas, hindi nila nagawang mapatay ang Golden Crow True Fire sa kanilang mga katawan. Ang mga nasa malayo ay medyo maswerte, ngunit desperadong hinihimok nila ang kanilang lakas upang labanan ang Golden Crow True Fire na kumakalat sa kanila. Ang aura ng World Force ay sunod-sunod na tumaas at bumagsak, at ang mga anino ng iba't ibang miniature universe world ay lumitaw sa likod ng Heaven Opening Realm na ito. Naramdaman din ni Yang Kai na may mali. Saglit siyang nag-alinlangan sa pagitan ng Sealed World Bead, ng Six Directions Wish Pouch, at ng Mountains and Rivers Bell bago nagtago sa Six Directions Wish Pouch. Kasabay nito, ipinatawag niya ang Mountains and Rivers Bell para takpan ang Wish Pouch. Sa dalawang layer ng proteksyon na ito, naramdaman niyang mas ligtas siya. Nang sumunod na sandali ay nayanig ang kanyang isipan na parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Lumakas ang kanyang chi at dugo, at nagkaroon siya ng gana na samuka ng dugo. Alam niya na ang Mountains and Rivers Bell ay nasira ng husto, at nakaranas din siya ng backlash. 10 hininga. Ang Golden Crow True Fire ay nagdulot lamang ng kalituhan sa loob ng 10 paghinga. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 paghinga,
ang buong bulwagan ay napuno ng mga bangkay. Halos kalahati ng ilang dosenang Heaven Opening Realm ay namatay, lahat sila ay nasunog hanggang sa mamatay ng Golden Crow through fire. Ang mga hindi namatay ay pawang nasugatan at namumutla. At ito ang naging resulta ng paggamit ni Madam Lan ng isang mahalagang kayamanan para harangin ito. Kung hindi dahil sa payong na lihim na kayamanan na humaharang sa pinakamabangis na pag-atake ng Golden Crow through fire, lahat ng low-grade Heaven Opening Realm sa bulwagan ay malamang na namatay na ngayon. Ito rin ay salamat sa payong ni Madam Lan na nakaharang sa ilan sa mga apoy, na lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng Golden Crow through fire. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay nagawang panatilihin ang kanilang buhay at hindi tuluyang nalipol. Maayos ang ilang mid-tier na Heaven Opening Realm, ngunit lahat sila ay may mga nakakatakot na ekspresyon. Nahaharap sa lakas ng isang ganap na nasa hustong gulang na Golden Crow, sino ang maglalakas loob na isipin na labanan ito? Sa isang sulok ng bulwagan, sumikat din si Yang Kai mula sa Six Directions Wish Pouch. Agad niyang tinakpan ang sarili gamit ang Shadowless Gauze at patuloy na itinatago ang sarili. Buti na lang at napakagulo ng sitwasyon sa hall. Ang bawat isa ay nag-iisip ng mga paraan upang mailigtas ang kanilang sariling buhay, kaya walang nakakita sa sitwasyon sa kanyang panig. Kung hindi, magiging mahirap na hindi mapansin ng isang tao mula sa Emperor Realm na lumilitaw dito. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, ang mukha ni Yang Kai ay kumaibot, na nagpapakita ng pagkabalisa. Ang Mountains and Rivers Bell ay maaaring ituring na nawasak. Ang ibabaw nito ay puno ng mga marka ng paso, at nawalan ito ng maraming espiritualidad. Maliban na lang kung may nag-ayos at nag-alaga sa mahabang panahon, mahirap na itong gamitin muli. Ang ancient exotic artifact na ito na kasama niya mula noong paglalakbay niya sa Shattered Star Sea ay talagang masisira dito. Bagamat naihanda na niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, nang ilagay sa kanyang harapan ang katotohanan, medyo nag-aatubili pa rin si Yang Kai. Pero sa sitwasyon ngayon lang, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Golden Crow through fire, kaya hindi siya nang ahas na magtago sa Sealed World Bead. Dahil sa sandaling magtago siya sa Sealed World Bead, ang Sealed World Bead ay malalantad sa bulwagan at ma-expose sa Golden Crow through fire. Hindi sigurado si Yang Kai kung magiging ligtas ang Sealed World Bead sa ilalim ng pagsunog ng Golden Crow through fire. Kung may nangyaring mali, hindi banggitin ang hardin ng gamot sa loob ng Sealed World Bead, ang Wood Bead at Wood Dough ay nakatira pa rin sa loob. Sa makatuwid, ang pagtatago sa Six Directions Wish Pouch ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Upang maging ligtas, ipinatawag ni Yang Kai ang Mountains and Rivers Bell upang protektahan ang kanyang sarili. Ngayon, tila ang kaayusan na ito ay hindi walang kabuluhan. Kung ikukumpara sa mga master ng Heaven Opening Realm na lahat ay nasugatan, wala siyang ibang naramdamang discomfort maliban sa bahagyang backlash mula sa pagkasira ng kanyang artifact. Ang Mountains and Rivers Bell ay maaaring ituring na isang ancient exotic treasure. Inaliw ni Yang Kai ang sarili. Hindi ngayon ang panahon para maging sentimental. Ang Golden Crow ay peke ang pagkamatay nito at muling nabuhay, kaya hindi pa tapos ang krisis. Kung hindi siya makakatakas dito, natatakot siyang mapahamak siya. Pagtingin sa paligid, nalaman ni Yang Kai na si Wei Kei at Tao Rongfang ay nagtatago sa isang sulok na may maputlang mukha. Kung titingnan ang sitwasyon, tila nasa maayos na kalagayan ang dalawa, walang bahid ng pinsala. Hulaan ni Yang Kai na nauugnay ito sa kanyang napapanahong ba. Nang masira ang harang sa mataas na plataporma, lahat ay nagmamadaling pasulong, at ang dalawa lamang mula sa Great Moon Province at ang kanyang sarili ang umaatres. Nang sumiklab ang Golden Crow through fire, naharang ito ng iba, kaya habang nasa likod ito, mas mahina ang kapangyarihan nito. Dapat ba akong sumama sa kanila? Sa oras na ito, kasama ang dalawang Heaven Opening Realm Masters na kasama niya, tiyak na mas malaki ang tsansa niyang mabuhay. Kasabay ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, isang napakalaking masamang aura ang sumabog mula sa gitna ng bulwagan. Gulat na tumingin si Yang Kai. Nakita niya ang Golden Crow na nakatayo sa mataas na entablado, ang pares ng mga gintong mata nito ay nakatitig kay Madam Lan ng unang in. Puno ng hindi malilimutang puot ang mga mata nito. Halatang alam din nito na si Madam Lan ang Sum-Iris sa plano nito. Kung hindi pa pinatawag ng babaeng ito ang umbrella artifact na iyon ngayon, paanong may buhay sa bulwagan? At sa pagtitig ng ganito, hindi maiwasan ni Madam Lan ang pakiramdam na umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nanlamig ang buong katawan niya, at nanlabo ang kanyang paningin. Ang Golden Crow na orihinal na nakatayo sa mataas na platform ay kumislap na sa kanyang harapan, ang isa sa mga kuko nito ay marahang dumidiin pababa. Namutla ang magandang mukha ni Madam Lan. Itinaas niya ang kanyang jade palm at idiniin pataas. Ang multo ng isang maliit na universo sa likod niya ay kumislap at naglaho, at ang kapangyarihan ng mundo ay biglang sumabog.
Ang marahas na kapangyarihan ay nawala, at ang katawan ni Madam Lan ay lumipad palabas na parang isang sako ng basahan. Walang katapusang damaloy ang dugo sa hangin, at nabahira ng malalaking patak ng dugo ang damit sa kanyang dibdib. Bahagyang sumandal din ang katawan ng Golden Crow na halos malaglag. Matapos ang ilang beses na pagbagsak sa ere, si Madam Lan ay mabilis na bumagsak sa lupa. Tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang buong dibdib, at bagamat ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang magagandang mata ay nakakatakot na kumikinang. Sumigaw siya. Ito ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Lahat, mangyaring bigyan ako ng kamay. Nang hindi nakipag-away sa Golden Crow, hindi pa rin alam ni Madam Lan ang mga detalye nito, ngunit pagkatapos ng palitan kanina, naramdaman niya kaagad na ang Golden Crow sa kanyang harapan ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Bagamat hindi niya ito kayang talunin gamit ang sarili niyang lakas, tiyak na hindi ito magiging madali para sa kanya na patayin siya. Naunawaan niya na ang Golden Crow na ito ay malamang na mamamatay na talaga. Ang dahilan kung bakit ito peke ang kanyang kamatayan ay marahil upang akitin ang mga tao na pumunta at ilibing kasama nito. Kasabay nito, magtuturo din ito sa mga nagnanasa sa mga kayamanan nito ng malalim na aral, upang ang mga darating mamaya ay maging maingat. Ang ideyang ito ay medyo mabisyo. Ito ay nasa dulo na ng pagkakatali nito, at ang pagsabog ng napakalakas na Golden Crow True Fire ngayon ay nagpulala ng mga bagay. Sa kasamaang palad, kahit na nakita ito ni Madam Lan, hindi alam ng iba ang sitwasyon. Nang makitang si Madam Lan, isang 6th grade Heaven Opening Realm, ay hindi nakatiis ng isang suntok mula sa Golden Crow at direktang binugbog hanggang sa samuka ng dugo, sino ang maglalakas loob na humakbang pasulong? Si Yuan Xiaoman, Ji Tianxing, Hong Lao, Zhang Qi, at ang iba pang Heaven Opening Realm ay nanunood lamang mula sa malayo, hindi pa banggitin ang mga low-grade Heaven Opening Realm na iyon. Sumilay ang panunuya sa mga mata ng Golden Crow, at hakbang-hakbang itong naglakad patungo kay Madam Lan. Diretso ang tingin ni Madam Lan, galit at galit. Ano pang hinihintay niyo lahat? Kung mamamatay ako dito, wala ni isa sa inyo ang makakaisip na umalis. Pagdating ng panahon, tatapusin niya kayong lahat. Sa halip na maghintay sa kamatayan, bakit hindi kayong lahat na sumugal at makipagkamay sa akin upang patayin ito? Pagkatapos lamang ay magkakaroon ka ng pagkakataong makatakas. Ang kanyang mga salita ay tumama sa pako sa ulo, at ang Heaven Opening Realm ay nagkatinginan. Kung ito ay anumang oras, hindi sila tatutol na umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na nakikipaglaban. Bagamat ang First In ay may malakas na background, hanggat hindi sila kumikilos laban kay Madam Lan, kahit mamatay siya, wala itong kinalaman sa kanila. Gayunpaman, sa oras na ito, sa lugar na ito, kung mamatay man ang pinakamalakas na Madam Lan dito, sino ang magiging kayang tiisin ang isang suntok ng Golden Crow? Pagdating ng panahon, malamang ay kakatayin sila ng Golden Crow na parang manok at aso, gaya nga ng sinabi ni Madam Lan. Habang nag-aalangan pa ang mga Heaven Opening Realm, dalawang figure ang sumugod mula sa isang sulok ng bulwagan at dumapo sa kaliwat kanan ni Madam Lan. Sila ay walang iba kundi ang dalawa mula sa Great Moon Province. Sinabi ni Wei Kei, Madam Lan, nandito kami para tulungan ka. Nagpapasalamat na sinulyapan siya ni Madam Lan at bahagyang tumanggo. Salamat, mag-asawa. Upang maging unang tumayo sa oras na ito ay nangangailangan ng hindi lamang lakas ng loob, kundi pati na rin ang pagtitiwala sa kanya. Sinulyapan ni Tao Rongfang si Wei Kei, medyo namumula ang kanyang mukha, ngunit hindi siya masyadong nagpaliwanag. Naisip niya na kung maaari siyang mamatay dito kasama niya, ang kanyang buhay ay hindi magiging walang kabuluhan. Sister Lan, tutulong din ako. Sigaw ni Yuan Xiaoman habang nakadagan. Si Hong Lao, Zhang Qi, Ji Tianxing, at ang iba pa ay bahagyang tumango at lumapit din sa tabi ni Madam Lan sa isang iglap. Sa tulong ng Heaven Opening Realm, gumaan ang loob ni Madam Lan. Ngumiti siya at sinabing, hindi ka magsisisi sa pinili mo. Sinulyapan ni Hong Lao ang Heaven Opening Realm na nag-aalinlangan at sinabi sa malamig na boses. Kung gusto mong mabuhay, sundin ang matandang ito at ang iba pa. Kung sino man ang manggahas na manloko, kahit na hindi ka patayin ng Golden Crow, papatayin ka ng matandang lalaking ito. Kailangang sabihin na sa panahong tulad nito, ang mga malisyosong pagbabante ay mas epektibo kaysa sa magiliw na pakiusap. Hindi bababasa, pagkatapos sabihin ito ni Hong Lao, maraming low-grade Heaven Opening Realm ang nagtipon kahit na ayaw nila. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga Heaven Opening Realm na buhay pa ang Golden Crow. Ang Golden Crow ay itinadyakan ang kanyang mga paa at ikiling ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Ang sitwasyon sa paligid nito ay walang alinlangan na ikinagalit nito. Nang ay pakpak nito ang kanyang mga pakpak at sumigaw, muling tumaas ang hanging astral.
Ang hanging astral na maaaring tumagos sa ginto at makabasag ng jade ay umatake sa lahat ng direksyon. Maraming heaven opening realm ang nagmamadaling hamarang, at umalangaw ang sunod-sunod na tunog ng kalansing. Sa sitwasyon ngayon, kung hindi siya mamamatay, mamamatay tayo. Huminga ng malalim si Madam Lan, tumaas ang kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang makulay na laso. Lahat, mangyaring hawakan ang kuta para sa akin. Alam din niya na ang ganitong uri ng pansamantalang alyansa ay lubhang maluwag. Kung hindi niya binigyan ng pag-asa ang iba, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na salakayin ang Golden Crow. Kaya, ano man ang mangyari, kailangan niyang maging unang kumilos at hayaan ang iba na makita kung anong uri ng estado ang Golden Crow. Marshall Peak, Kabanata 3915. Sino ka? Ang makulay na seda ay lumipad sa hangin habang sumasayaw ang figure ni Madam Lan. Ang anino ng mini-universe world ay kumikislap sa kanyang likuran. Ang kapangyarihan ng isang 6th grade heaven opening realm ay pambihira. Ang makukulay na seda ay nagliliyab dito at doon, hinampas ang Golden Crow hanggang sa ito ay sumuray-suray at umiyak sa galit. Bagamat paminsan-minsan ay nag-counterattack, iniiwasan ito ni Madam Lan. Tuwang-tuwa si Hong Lao at ang iba pa. Alam nilang tama si Madam Lan. Ang Golden Crow ay talagang nasa dulo ng kanyang buhay. Kung hindi, paano magiging mahina ang isang sikat na vicious beast? Si Madam Lan lang ang kwalipikadong makipaglaban dito. Kahit na mukhang dahado, hindi ito matatalo sa maikling panahon. Kung nagawa ito ni Madam Lan ng mag-isa, paano mabubuhay ang Golden Crow kung ang lahat ng nasa bulwagan ay nagtutulungan? Sumigaw si Hong Lao. Madam Lan, darating ang matandang ito. Lumipad palabas ang matabang katawan ng Golden Crow at ibinagsak ang palad. Sa kanyang likuran, tinawag ni na Yuan Xiaoman, Zhang Qi, at Ji Tianxing ang kanilang mga artifact at inatake ang Golden Crow ng may malalakas na ingay. Ang low-grade heaven opening realm at mid-grade heaven opening realm ay umatake na, kaya hindi na sila nagdalawang isip at sumunod. Sa isang iglap, sumiklab ang away sa bulwagan. Ang mga lihim na kayamanan ay lumipad kung saan-saan, at ang eksena ay napakasigla. Sa isang sulok ng bulwagan, si Yang Kai ay nagtago sa ilalim ng walang anino na seda at nanonood ng nanlalaki ang mga mata. Napakaganda ng Golden Crow. Ito ay ipinanganak na may araw at sumayaw kasama ng araw, ngunit ngayon ay nasa isang sitwasyon kung saan ito ay tulad ng isang tigre sa araw at isang dragon sa mababaw na tubig. Ang kapangyarihan ng oras ay walang katapusan. Gaano man kalakas ang isang pag-iral, hindi nito mapigilan ang paglipas ng panahon. Laging may oras na hindi ito nakakahabol. Ang Golden Crow ay isang palason na sa dulo ng paglipad nito. Ang huling pag-atake nito ay naharang ng lihim na kayamanan ni Madam Lan, kaya halatang pagod na pagod ito. Ganun pa man, si Madam Lan lang ang hindi dapat katapat nito. Gayunpaman, mayroong hindi bababa sa 30 heaven opening realm na nabubuhay pa sa bulwagan. Sa kanila, mayroong 4 o 5 mid-grade heaven opening realm. Sa ilalim ng kanilang magkasanib na pagsisikap, ang Golden Crow ay agad na dahado. Kung titingnan ang sitwasyon, ilang sandali lang ay namatay na ito. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Sa huli, hindi niya alam kung sino ang makikinabang. Ang halaga ng katawan ng Golden Crow ay hindi nasukat. Kahit na hindi niya alam kung para saan ang katawan ng Golden Crow, tiyak na hindi ito mababa sa Sun's True Gold. Nakakalungkot. Dahil hindi siya sapat, napapanood lang niya ang palabas sa gilid. Hindi siya makasali sa saya. Agad na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang pangangailangan ng lakas. Sa larangan ng digmaan, kahit na ang Golden Crow ay dahado, ang Golden Crow True Fire ay napakalakas na walang sino man ang nangahas na hawakan ito. Sa tuwing kumalat ang Golden Crow True Fire, lahat ay kailangang umatras, na nagbibigay ng pagkakataon sa Golden Crow na huminga. Pagkatapos ng kalahating tasa ng oras ng tsaa, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ito ay isang low-grade heaven opening realm na hindi makaiwas sa oras at nataman ng Golden Crow True Fire. Sa isang iglap, natunaw ang kalahati ng kanyang katawan. Agad siyang dinala ng kanyang mga kasama sa larangan ng digmaan, ngunit malamang na mauwi rin ito sa trahedya. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ng Golden Crow ay natatakpan ng mga sugat. Ang dugo ay umagos na parang magma at bumagsak sa lupa, nasusunog na mga butas sa sahig. Sa mahigit 30 heaven opening realm, 4 o 5 ang nahulog na. Hingal na hingal din ang natitirang mga tao, kulang ang lakas. Hindi lang ganito ang low-grade heaven opening realm, ngunit ang mid-grade heaven opening realm ay hindi gaanong mas maganda. Bagamat mas malakas sila, ang pressure na kailangan nilang tiisin ay hindi isang bagay na maihahambing ng low-grade heaven opening realm. Bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kanilang buong lakas, at maging ang magandang mukha ni Madam Lan ay mapatla.
Sa lahat, siya ay nasa ilalim ng pinakamalaking presyon. Tila nagalit ang Golden Crow na sinira niya ang mga plano nito, at kalahati ng mga pag-atake nito ay nakadirekta sa kanya. Kung hindi dahil sa pambihira ang lakas ni Madam Lan at ang daming lihim na kayamanan na nasa kanya, malamang ay hindi na siya makakapit. Sa isang tiyak na sandali, biglang sumigaw si Hong Lao. Sandali, ang masamang hayop na ito ay malapit ng mamatay. Ang mga mata ng Golden Crow ay malabo, at wala nang anumang lakas mula noon. Mayroong hindi mabilang na mga sugat na may iba't ibang laki sa katawan nito, at ang napakalaking aura nito ay bumagsak din sa ilalim. Ito ay talagang nasa huling yugto ng buhay nito. Kumindayog ang katawan nito, ngunit nanatili itong matatag. Ang maputlang gininto ang mga mata nito ay lumusat sa larangan ng digmaan. Ang pagmamalaki ng Ancient Divine Spirit ay ginawa ito upang kahit sa mga huling sandali nito, hindi nito inilagay ang mga taong ito sa mga mata nito. Dumating si Madam Lan sa isang iglap, ang kanyang makulay na laso ay nagsama-sama at bumagsak. Parang gustong umiwas ng Golden Crow, ngunit wala na itong lakas para gawin iyon. Ang makulay na laso ay direktang hamampos sa leeg nito, at ang mahinang tunog ng pagkabali ng mga buto ay maririnig. Sa ilalim ng dakilang puwersa, ang Golden Crow ay direktang nataman at lumipad sa isang sulok ng bulwagan. Matapos ang suntok na ito, sumuray-suray din si Madam Lan at muntik nang mahulog sa lupa. Sa isang putok, ang Golden Crow ay nahulog sa sahig at dumulas pasulong sa mahabang distansya. Hindi ito gumagalaw ng matagal. Pero kahit na ganoon, walang nangahas na basta-basta humakbang para mag-imbestiga. Ang pangunahing dahilan ay naranasan nila ang pagkatalo ng pekay ng Golden Crow ang pagkamatay nito minsan. Bago kumpirmahin na ito ay ganap na patay, walang nangahas na ulitin ang parehong pagkakamali. Kung ang taong ito ay iniluwa muli ang Golden Crow through fire, walang sino man ang makakalaban sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Umalangaw-ngaw ang mabibigat na paghinga sa bulwagan. Halos sabay-sabay na inilabas ng lahat ang spirit pills mula sa kanilang space rings at isinilid ang mga ito sa kanilang mga bibig, mabilis na pinipino ang mga ito at ibinalik ang kanilang lakas. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, ang Golden Crow ay nakahiga doon, hindi gumagalaw. Kasabay nito, ang mukha ni Yang Kai ay kumaibot habang nagmumura sa kanyang puso. Wala pang 1 metro ang layo ng posisyon ng Golden Crow mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya inaasahan na ipapadala ni Madam Lan ang Golden Crow dito. Ito ay medyo awkward. Huli na para umalis ngayon. Lahat ng tao sa hall ay nakatingin sa kanya, at ang kanilang divine senses ay nagtatagpo dito. Kung lumipat siya, maaaring ilantad niya ang kanyang kinaroroonan. Ano ang dapat niyang gawin? Kung patay na ang Golden Crow, tiyak na darating ang mga taong iyon upang mag-imbestiga mamaya. Nakatayo siya ng napakalapit sa Golden Crow. Natatakot siya na hindi niya maitago sa perception ng Heaven Opening Realm na iyon. Kung tatanungin nila mamaya, paano niya ipapaliwanag? Habang siya ay nag-aalangan, ang Golden Crow sa kanyang harapan ay biglang gumalaw, at pagkatapos ay dahan-dahan at matatag na tumayo. Naramdaman lang ni Yang Kai ang lamig mula ulo hanggang paa, at tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Bagamat mukhang miserable ang Golden Crow ngayon, kung gusto nitong patayin siya, ito ay kasing dali ng pagkurot ng insekto. Nanalangin siya sa kanyang puso na hindi siya matuklasan. Hindi alam ng Golden Crow kung nahihilo ba ito sa pambubugbog, ngunit nang tumayo ito ay hindi na ito humarap kay Madam Lan at sa iba pa. Sa halip, nakaharap ito sa lugar kung saan nagtatago si Yang Kai. Kaagad, ibinaba ng Golden Crow ang ulo nito, ang maputlang gininto ang mga mata nito ay nakatutok kay Yang Kai. Wala pang 1 metro ang pagitan nila, at naramdaman pa ni Yang Kai ang paghinga ng Golden Crow. Nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Yang Kai na malamang na natuklasan siya ng Golden Crow. Ang Shadowless Veil ay hindi man lang nakapagtago kay Madam Lan, kaya paano ito makakapagtago mula sa isang nasa hustong gulang na Golden Crow? Sa pagsisikap na magmukhang hindi nakakapinsala, pinilit ni Yang Kai ang isang pangit na ngiti sa Ancient Divine Spirit sa kanyang harapan. Binuka ng Golden Crow ang bibig nito, at isang nakakapasong aura ang pumuno sa hangin. Malabong nakikita ang apoy, at binalot siya ng aura ng kamatayan. Kalokohan. Galit na galit si Yang Kai. Napakarami niyang nakompromiso, nakikiusap lamang ito na palayain siya, ngunit talagang walang awang inatake siya nito bilang kapalit. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan na ito, hindi na hinintay ni Yang Kai na tumalsik ang Golden Crow through fire. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang gintong balahibo, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito. Nang ang gintong liwanag ay sumikat ng maliwanag, isa pang marahas na aura ang biglang sumibol. Sa hindi kalayuan, si Madam Lan at ang iba pa,
na maingat na nanonood sa muling pagtayo ng Golden Crow, lahat ay namutla. Sila ay nakabantay laban sa Golden Crow gamit ang parehong lansihin. Ngayon, tila ang nakaraang pag-atake ay hindi kumitil sa buhay ng Golden Crow, ngunit ito ay dapat. Ano ang nangyari sa marahas na aura na ito na lumalabas sa oras na ito? Habang nanginginig ang kanilang mga tingin, nakita nila ang isang gintong ibon na tila pinalaki ng hindi mabilang na beses na biglang lumitaw. Napakalaki ng figure ng Golden Pheasant, at ang gininto ang liwanag sa katawan nito ay nakasisilaw, halos sumasakop sa buong kalangitan. Ito ay hindi kahit kaunting mababa sa umaapaw na lakas ng Golden Crow, na naging dahilan upang manginig ang puso ng lahat. Miemeng. Hindi sinasadyang sumigaw si Hong Lao, halos lumuwa ang mga mata ni Zhang Qi at Ji Tianxing, at bahagyang nakanganga din ang mga mapupulang labi ni Yuan Xiaoman at Madam Lan. Ang isipan ng maraming Heaven Opening Cultivator ay magulo, at halos hindi nila magawa, isipin. Hindi nila maintindihan kung bakit lalabas dito si Miemeng. Bakit hindi siya nakita noon, at paano siya nakapasok? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, natuklasan ni Madam Lan na may mali, at sumigaw sa mahinang boses. Hindi ito ang pangunahing katawan, ito ay isang divine technique. Kahit na hindi ito ang pangunahing katawan, hindi ito isang bagay na maaari nilang labanan sa sandaling ito. Ibinaba ni Miemeng ang kanyang ulo, nakatingin sa Golden Crow. Kasabay ng kakaibang tunog ng pag-uulok, ang kanyang matalas na tuka ay biglang tumusok. Sa isang bitek, isang malaking butas ang lumitaw sa ulo ng Golden Crow. Ang katawan ng Golden Crow ay umindayog ng ilang beses, pagkatapos ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog, ganap na wala ng buhay. Sa pagkakataong ito, patay na talaga siya. Kung ang Golden Crow sa kanyang peak state ay nakatagpo ni Miemeng, ang huli ay maaaring hindi ang kanyang katugma, ngunit ang malaking Golden Crow dito ay tulad na ng isang lampara na walang langis, at wala ng maraming oras upang mabuhay. Kahit na gumamit ito ng mga trick para patayin ang maraming Heaven Opening Realm Cultivator na nagnanais ng mga kayamanan nito, nakakonsumo din ito ng malaking enerhiya. Pagkatapos noon, matagal na itong nakipag-away kay Madam Lan at sa iba pa, kaya paano ito magkakaroon ng natitirang lakas? Hindi na talaga mapipigilan ang pag-atake ni Miemeng, kaya hindi nakakagulat na namatay ito. Matapos patayin ang Golden Crow, mabilis na nawala ang figure ni Miemeng, naging mga butik ng gintong liwanag at naglaho. Ang napakalaking kapangyarihan na kasama nito ay nawala rin ng walang bakas. Nanlaki ang mga mata ni Hong Lao, at tumingin siya sa direksyon kung saan nagulat ang Golden Crow. Doon, isang lalaking mukhang bata ang nakatayo sa tabi ng bangkay ng Golden Crow, medyo awkward ang kanyang ekspresyon. Hindi napigilan ni Hong Lao na magtanong, "Sino ka?" Hindi pa niya nakita ang lalaking ito dati, at ang aura ng binatang ito ay masyadong mahina, wala talaga siya sa Heaven Opening Realm. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang balahibo na ibinigay sa kanya ni Miemeng, kaya nawala ang epekto ng pagtatago ng Shadowless Veil, at natural na mahahayag ang kanyang anyo. Nagtago siya hanggang ngayon, pero sa huling sandali, nalantad pa rin siya. Si Yang Kai ay sobrang walang magawa. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para isipin ito. Dahil nakalabas na siya, mabilis lang siyang nakatakas. Sa pag-iisip nito, same time na itinakip ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Madam Lan. Agad na napalingon si Hong Lao at ang iba pa kay Madam Lan, sa pag-aakalang pamilyar na pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Yang Kai ang wish pouch para ilihis ang kanilang atensyon, at direktang inilagay ang bangkay ng Golden Crow sa pouch. Sa isang iglap, nawala siya sa kinaroroonan niya. Martial Peak, Kabanata 3916. Mang-agaw at tumakas. Hindi niya alam kung para saan ang bangkay ng Golden Crow, ngunit hindi iyon naging hadlang kay Yang Kai na agawin muna ito. Kung tutusin, gumugol siya ng isang balahibo ni Miemeng para makuha ang spoil of war na ito, kaya paano niya ito mapapabayaan ng ganoon kadali? Nang dalhin niya ang dakilang general si Chen upang hanapin ang kanyang pamilya, binigyan lamang siya ni Miemeng ng 3 gintong balahibo. Sa isang sitwasyon kung saan siya ay mahina pa, ang 3 gintong balahibo na ito ay walang katumbas na halaga, at masasabing 3 talisman na nagliligtas buhay. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, paano makakayanan ni Yang Kai na gamitin ang mga ito dito? Ngunit sa pagharap sa pag-atake ng Golden Crow, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang mga ito, kung hindi ay mamamatay siya. Ang kanyang anyo ay kumikislap, at ang mga space principles ay nag-iba-iba. Sa kasiya siyang sorpresa ni Yang Kai, ang kapangyarihang nagbuklod sa mundo ay nawala sa pagkamatay ng Golden Crow, na nagpapahintulot sa kanya na maayos na i-activate ang kanyang teleportation secret technique.
Walang paraan upang matukoy ang kanyang lokasyon, kaya kailangan niyang tumakbo muna. Para itong sumundot sa pugad ng trumpeta. Ang maraming heaven opening cultivator sa bulwagan ay unang nanlaki ang kanilang mga mata, pagkatapos ay nabigla at nagalit. Sila ay gumugol ng labis na pagsisikap upang labanan ang Golden Crow hanggang sa kamatayan, nagbabayad ng malaking halaga, at maging ang maraming low-grade heaven opening realm cultivator ay nahulog. Sa wakas ay naibagsak na nila ang Golden Crow ng may matinding kahirapan, ngunit ngayon ay sinamantala na sila ng kakaibang batang brat. Kung ang taong iyon ay talagang napakalakas, gayon din. Ang kanyang lakas ay mababa, at walang paraan upang hamanin siya. Ang susi ay ang maliit na brat na ito ay hindi man lang isang heaven opening realm cultivator, ngunit mayroon siyang lakas ng loob na agawin ang pagkain sa bibig ng tigre. Lalong galit si Hong Lao at ang iba pa. Kahit na ang lahat ay may natamo mula sa paglalakbay na ito, at bawat isa sa kanila ay nakakuha ng Sun's True Gold, walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming magagandang bagay, lalo na kapag iyon ay bangkay ng isang nasa hustong gulang na Golden Crow. Marahil ay mas mahalaga pa ito kaysa sa Sun's True Gold. Ang lakas ng loob mo. Galit na sumigaw si Hong Lao, at ang kanyang makapangyarihang divine sense ay bumuhos na parang tubig, agad na kumandado sa posisyon ni Yang Kai. Kumislap ang mataba niyang katawan, at agad siyang nawala, hinabol siya. Hindi rin umimik sina Zhang Qi at Ji Tianxing, bawat isa ay gumagamit ng lihim na pamamaraan at naglalaho. Lumingon si Yuan Xiaoman kay Madam Lan. Sister Lan, hindi ba natin siya hahabulin? Nang hindi na hinintay ang sagot ni Madam Lan, bumaril siya sa langit na parang palaso, bumagsak sa bubong at nagbukas ng daanan patungo sa labas ng mundo. Isang grupo ng mga low-grade heaven opening realm cultivator ang sumunod na malapit sa likuran. Sa pangunahing bulwagan, pinunasan ni Madam Lan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Siyempre, kilala niya ang binatang iyon. 4 na buwan na siyang nanatili sa First Inn at guest din siya ng First Inn. Ang kanyang pangalan ay Yang Kai. Maya-maya, pumasok siya sa Golden Crow Palace at nagtago sa isang daanan. Hindi niya inilantad sa oras na iyon dahil alam niyang isa lang itong lalaki na gustong mag-take advantage sa kanya. Siya ay may isang lihim na kayamanan na maaaring itago ang kanyang katawan. Sa kanyang pang-anim na antas ng paningin, nakikita niya ito sa isang sulyap. Hindi siya kamag-anak o kaibigan, kaya wala siyang pakialam sa kanya. Hindi niya ito inilantad dahil ang First Inn ay palaging mabait at hindi kailanman nagkusa na gumawa ng mga kaaway. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay talagang kukuha ng isang bargain at isang malaking bagay? Ang bangkay ng Golden Crow ay mas mahalaga kaysa sa 7th grade True Sun Gold na nakuha niya. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay kawili-wili. Sa napakaraming heaven opening realm cultivator dito, paano magkakaroon ng lakas ng loob ang isang Master Emperor na tulad niya na gawin ang ganoong bagay? Hindi ba siya natakot na masunog ng bangkay ng Golden Crow ang kanyang mga kamay? Natatakot lang ako na baka wala kang buhay para kunin ito. Bumantong hininga si Madam Lan at tumangala. Si Yuan Xiaoman ay nagbukas na ng daanan sa itaas ng kanyang ulo na patungo sa labas ng mundo. Sa isang kislap ng kanyang maselang katawan, pumailan lang siya sa langit. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang Kai na parang nagliliyab ang kanyang puwitan. Ang Space Principle sa paligid niya ay biglang nagiba habang siya ay baliw na tumakas. Sa likod niya ay isang malaking grupo ng Heaven Opening Realm Cultivator, na pinamumunuan ni Hong Lao at ng iba pang mid-grade Heaven Opening Realm. Sa pagtingin sa kanilang naguguluhan at galit na hitsura, ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na siya ang naghukay ng kanilang mga ninuno. Ito ang unang pagkakataon na hinabol siya ng isang Heaven Opening Realm Cultivator, at napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Halos lahat ng puwersa sa kalapit na malaking teritoryo ay naruroon. Malalim na naranasan ni Yang Kai ang lakas ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Bagamat umasa siya sa Dao of Space para makatakas muna, hindi siya tumakbo ng napakalayo bago niya naramdaman ang ilang presensya na nakalok sa kanya mula sa malayo. Hindi na kailangang sabihin, ang mga presensyang ito ay kabilang sa mid-grade Heaven Opening Realm. Matapos ang ilang teleportasyon, bagaman nakabukas na siya ng ilang distansya, hindi pa rin niya maalis ang mga ito. Bukod dito, pagkaraan ng ilang beses, tila napansin ni Hong Lao at ng iba pa ang Space Principles ni Yang Kai at hinabol siya ng mas mabangis. Mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan nila. Medyo kulang pa ang lakas ni Yang Kai, kaya paano siya maihahambing sa isang Heaven Opening Realm Cultivator sa bilis? Sa kabutihang palad, ang Space Divine Technique ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kalamangan sa pagtakas. Kung hindi dahil dito, matagal nang nahuli si Yang Kai.
Sa likod ng karamihan, sina Wei Kei at Tao Rongfang ng Great Moon Province ay mayroon ding kakaibang ekspresyon habang tahimik silang nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng Divine Sense. Brother, siyang kay iyon, tama ba? Nakikita ko ba ang mga bagay? Hindi pa rin makapaniwala si Tao Rongfang sa nakita niya sa bulwagan. Hindi niya maintindihan kung paano lumitaw siyang kay doon. Tahimik na tumango si Wei Kei. Oo, siya iyon. Paano niya? Hindi ko rin alam, pero malaki ang problema niya sa pagkakataong ito. Solemn na ang ekspresyon ni Wei Kei habang bumantong hininga. Napakatanga. Dahil may paraan siya para magtago, pwede na lang siyang magtago. Bakit kailangan niyang ilantad ang sarili niya sa sitwasyong iyon, pabayaan na lang si Yang Kai, na hindi man lang isang Heaven Opening Realm Cultivator, kahit na siya ay hindi maglalakas loob na agawin ang bangkay ng Golden Crow. Hindi ba't ang pagkuha ng mainit na patatas na ito ay katulad ng panliligaw kay kamatayan? Ngayon, sa ilang dosenang Heaven Opening Realm Cultivator na humahabol sa kanya, gaano kaganda ang eksenang iyon. Kahit na ang maliit na brat na iyon ay bihasa sa Space Principles, hindi siya makakatakas ng buhay. Nakakalungkot talaga. Ang maliit na brat na iyon ay isang mabuting tao. Dahil lamang sa kanya na nahanap tayo ni Asan. Bumantong hininga si Tao Rongfang. Siya rin ang nagligtas sa ating buhay. Sabi ni Wei Kei. Natarante si Tao Rongfang. Kailan niya iniligtas ang buhay natin? Nang pekay ng Golden Crow ang kanyang pagkamatay at muling nabuhay, hindi ka ba masyadong na-curious kung bakit bigla kitang hinayla pabalik? Ang maliit na brat na ito ang lihim na nagpadala sa akin ng sound transmission, na nagsasabi na ang Golden Crow ay maaaring buhay pa. Ngayon na iniisip ko ito, kung hindi niya ako binigyan ng babala sa oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa pag-iisip pabalik sa eksenang iyon, hindi mapigilan ni Wei Kei ang manginig. Nang pumutok ang Golden Crow through fire, halos kalahati ng mga nagsasabong ng Heaven Opening Realm na naruroon ay namatay. Kung siya at si Tao Rongfang ay hindi umatras, walang garantiya na makakaligtas sila. Nandoon na siya noon. Nagulat si Tao Rongfang. Natawa si Wei Kei. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapasok o kung paano niya itinago ang sarili niya. Marahil ito ay gawa ng isang lihim na kayamanan. Gayunpaman, sa oras na iyon, mas malinaw ang nakikita ng mga nanunood kaysa sa mga nanunood. Maging si Madam Lan at ang iba pa ay naakit ng Sun's True Gold, kaya walang nakapansin sa abnormalidad ng Golden Crow. Sabi ni Tao Rongfang na may matagal na takot. Kung ganoon nga, utang na loob natin sa kanya ang ating buhay. Brother, hindi natin siya masusuklian sa pagliligtas sa ating buhay. Ngayong nagkakaproblema na siya, hindi tayo pwedeng umupo na lang at manood. Sabi ni Wei Kei na masakit ang ulo. Siyempre hindi natin siya basta-basta na lang, pero hindi madaling harapin ang bagay na ito. Huwag na nating pag-usapan ang iba pang mga bagay sa ngayon. Kailangan natin siyang maabutin ng mabilis. Nakakatakbo talaga ang brat na to, gusto ko talagang baliin ang mga paa niya. Humajajek si Tao Rongfang. Hindi naman masama kung patuloy siyang tumakbo ng ganito. Hindi bababasa, maaari naming garantiya na hindi natin siya maabutin. Nag-aalala lang ako na hindi siya makakapatuloy sa pagtakbo. Habang nagsasalita silang dalawa, ginawa nila ang lahat para makahabol. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan nila at ng mga mid-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay lumaki at mas malaki. Buti na lang at medyo maganda ang field of vision sa Starfield na ito, kaya hindi nila kailangang mag-alala na mawala sila. Sa sandaling ito, isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kanilang harapan. Kahit na napakalayo nila, rinig na rinig pa rin nila. Yung brat sa harap, tumigil ka kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, kapag naabutan ka nitong matandang ito, siguradong hahayaan kitang matikman ang lahat ng pahirap sa mundo. Ipapalimos ko sa iyo ang kamatayan. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, hindi banta si Hong Lao sa isang tao mula sa Emperor Realm ng ganito. Ito ay mababa sa kanyang dignidad. Ang binatang iyon ay talagang napakahusay sa pagtakbo, at si Hong Lao, nagkusa na iwanan ang lahat ng malayo sa simula. Kung sila ay mas malapit, maaari niyang pakialaman ang espasyo sa paligid ng brat na iyon upang hindi siya makateleport palayo. Sa oras na iyon, madali niya itong maabutin. Gayunpaman, sa ganitong distansya, kahit na makialam siya, malamang nawala itong epekto. Nag-teleport pa rin ang brat na iyon. Habang nagsasalita siya, kitang-kita sa kanyang mga salita ang galit niya. Si Yang Kai, na tumatakbo sa harapan niya, hindi siya pinansin. Nakakabaliw kung titigil sa ganitong oras. Sa totoo lang, humigit kumulang na nagsisi siya ngayon. Hindi niya dapat pinulot ang mainit na patatas na ito. Kaya lang, sa sobrang tagal na panonood ng palabas, nakakita na siya ng 8 piraso ng True Sun Gold, ngunit wala siyang nakuhang bahagi.
Gumamit pa siya ng Golden Annihilation Plume. Sa pag-iisip na hindi siya makakagawa ng ganoong masamang pakikitungo, nag-init ang ulo niya at inagaw ang bangkay ng Golden Crow. Gayunpaman, dahil naaga na niya ito, imposibleng maibalik ito ngayon. Maraming Heaven Opening Realm ang humahabol sa kanya, kaya kanino niya ito maibabalik. Kahit na sino ang nakakuha nito, ang iba sa kanila ay hindi siya pakakawalan. Kaliwat kanan ang tingin sa kanya ng may galit, kaya't maaari na rin siyang pumunta sa lahat ng paraan. Gaya ng kasabihan, ang tagumpay ay kinukuha sa mga detalye, at ang kayamanan ay hinahangad mula sa mga panganib. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Yang Kai, mas nagalit si Hong Lao. Sumigaw siya, "Bata, nililigawan mo si kamatayan." Habang nagsasalita siya, biglang bumukol ang kanyang matabang katawan, na naging isang behemoth na may taas na daan-daang talampakan. Inabot niya ang kanyang malaking kamay at hinawakan si Yang Kai mula sa malayo. Naramdaman ang nakakagulat na pressure na dumarating, nagulat si Yang Kai. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya na tila may isang higanteng kamay na tumatakip sa langit na bumababa sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos, dumukot ito ng walang laman na hangin mula sa malayo. Pinaliit ni Yang Kai ang kanyang leeg at pinigilan ang pagnanasang magmura. Takot talaga siya, at pinagpapawisan siya. Si Hong Lao, na nasugatan na, ay tila nakakonsumo ng maraming enerhiya pagkatapos gamitin ang lihim na pamamaraan na ito. Talagang umubo siya ng marahas, at ang bilis ng kanyang pagtugis ay nabawasan ng husto. Nilampasan siya ni Yuan Xiaoman at sinabing, "Hindi ka ba maaaring huminto kapag matanda ka na? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa siya maabutin?" Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure, si Hong Lao ay halos magalit hanggang sa mamatay. "Little brother sa harap, pwede mo ba akong hintayin? Ang bilis mo tumakbo," sigaw ni Yuan Xiaoman habang lumilipad. Napakatamis ng boses niya kaya napasimangot sina Zhang Qi at Ji Tianxing. "Little brother, huwag kang tumakbo. Saan ka tatakbo? Bagamat malaki ang universe na ito, walang lugar para sa iyo. Kapag naabutan ka nila, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng magandang wakas." Lumingon sina Zhang Qi at Ji Tianxing para tumingin sa kanya at nginisyan sa loob. "Sa tingin mo magkakaroon ka ng magandang katapusan kung maabutin kita.